Napakaraming nagre-request ng video na ito. Nagawan ko daw ng paliwanag or paglilinaw ang mga dapat nakukuha ng isang household workers dito sa United Arab Emirates na nakasaad sa labor law. Lalo na ang usapin or ang mainit na usapin tungkol sa end of service benefits na dapat nakukuha ng isang kasambahay kapag hindi na sila magre-renew ng kanilang kontrata. Ano nga ba ang end of service benefits? Actually guys, sa pag-research ko, ang end of service benefits at ang tinatawag na gratuity ay iisa. Dahil ang nakalagay dito is ang gratuity is ang total payment mo sa entire service mo sa iyong employer or amo. Nakalagay din dito na gratuity, also known as end of service. Ang computation ng end of service benefits ng isang household workers at skilled workers ay magkaiba. Unahin muna natin sa mga skilled workers. Sa skilled workers guys, kapag nakapagtrabaho kayo ng 1 taon hanggang 5 taon, ang magiging end of service benefits nyo ay total ng 21 days salary nyo ang makukuha nyo per year. Pero kapag lumampas kayo sa 6 years, from 6 years na yon ay magiging 30 days na per year ang makukuha yung end of service benefits. If you have been in employment for over 1 year, you will be entitled to gratuity, and that is, for the first 5 years of service, you will get 21 days of basic salary per year. After the 6th year of service, you will get 30 days of basic salary per year. So let's say you've been in employment for 10 years. The first 5 years will be 21 days basic salary, and then after the 6th year, you will get 30 days of basic salary per year. So this is split. At sa mga household workers naman guys na dapat nakukuha nila ayon sa UAE labor law, puwera sa 1 month paid leave every year na minsan nga guys nagiging kada 2 taon. Kaya 2 months paid leave ang binabayaran sa atin ng ating employer. Katumbas siya ng 2 buwang salary natin, puwera pa yung 1 buwan na pinagtrabahuan natin. Dahil guys, nagiging 2 months paid leave ang binabayaran sa atin ng ating employer dahil mostly naman sa mga household workers ay kada 2 taon pinagbabakasyon ng ating mga amo. At puwera dyan ay dapat sagot nila ang round trip ticket pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa. At eto na nga guys, sa end of service benefits na nakasaad sa UAE labor law, na kapag nakatapos ka ng at least 1 year, ay eligible ka makakuha ng end of service benefits na 14 days salary per year. So for example, naka 10 taon ka guys, 14 days times 10 equals 140. Divided to 30 is equals to 4.6. Katumbas siya ng 4 na buwan at kalahati ng pagtatrabaho. At for example, sumasahod ang isang kasambahay ng 1,500 times 4.6 ay equals ng 7,000 dirham. Yan ang makukuha yung end of service benefit sa loob ng 10 taon. So kung sa peso ay papatak yan ng halos 100,000. Hindi man gaano kalakihan pero at least may makukuha ka sa loob ng 10 taon. Dahil nga ang masakit na katotohanan na kung maraming employer ang sumusunod dyan, pero mas marami ding hindi. Kaya sa mga household workers dyan na nakaka-chat ang mga amo, ilalagay ko ang UAE labor law para sa mga household workers sa description ng video na ito. Kopyahin nyo, buksan nyo, screenshot nyo, at isend nyo sa mga amo nyo. Dahil yung ibang mga employer ay nagmamaang-maangan na hindi nila alam. So dapat ipaalam nyo sa kanila na alam nyo yung karapatan nyo na naaayon sa batas. Dahil dito sa UAE labor law sa number 12, mababasa nyo dyan na kapag may dispute ang employer or pagtutol sa mga karapatan ng isang household workers na hindi nila binibigay, ay may karapatan ka magreklamo sa gobyerno o sa labor. Paano magreklamo? Panoorin nyo ito. You are a maid in the UAE and you have just finished your 2 years contract with your sponsor and you want to leave, and if you have any unpaid salaries or gratuity left over from your employment, now is the perfect time for you to claim it out of your sponsor with the application for the visa cancellation. I'm going to call Mohri right now to file the complaint. مرحبا بكم في مركز الاستشارات والمطالبات العمالية للاستمرار باللغة العربية. اضغط 1. Welcome to the Labor Claims and Advisory Center. For consultations related to labor rights, press 1. For labor complaints, press 2. To follow up on the complaint status, press 1. To drop a list complaint, press 2. To register a new complaint, press 3. Please note that all calls are recorded for quality and training purposes. Once you get through to a labor officer, the labor officer will ask what is your complaint.
Ilalagay ko sa description ng video na ito ang mga impormasyon at numero ng Ministry of Labor na tinawagan niya. Para kapag may reklamo kayo ay pwede kayong tumawag or mag-message sa kanila. Kaya dapat guys, alamin nyo ang karapatan nyo. So ayun guys, sana nasagot ko ang mga katanungan nyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.